tayo, oh, eto na, nagpunta na si BBM kanina sa tunnel diyan sa may Cannon Road, Tuba Benguet. Oh, anong sinabi ko nung kamakailan? Ah, tignan ninyo yung, tunnel diyan sa may papuntang Baguio. Ayan, pinuntahan na ni BBM. Saan ka makakakita nung tunnel, mahina yung pundasyon sa baba. O parang ipinatong lang yung tunnel na yan doon sa kalsadang gawa. Pero hindi naman nilagyan ng safety measures yung bundok, kaya aasahan mo yung bundok, guguho na naman. Magkano ang presyo diyan? Halos kalahating bilyon. Tama, halos kalahating bilyon ang proyekto. Ngayon maraming nagpabida. Tingnan nga natin 'to. Ayan, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 273.93 million rock shed. Tandaan ninyo, rock shed. Yun lang, yung para lang tinasabi nilang tunnel yun, ha. Oo, diyan sa may Camp 6 Cannon Road, Tuba, Benguet. Matapos masira noong Hulyo 2025 dahil sa bagyong Emong. Ilang buwan pa lang nagagamit, sira na. Gumuho na yung parte dito kasi wala na ngang pundasyon. Tinuligsan ni BBM ang proyekto bilang useless dahil sa kawalan ng slope protection at iba pang mahalagang istruktura. Giit ng Pangulo, parang itinapon mo yung pera sa ilog at tiniyak na hindi niya iiwan ang kanyang tungkulin nang hindi ito naayos para sa kaligtasan at kabuhayan ng residente. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Pero naman, nagtataka pa BBM, ganyan naman yung mga kontratista. Mas madaling masira, mas madaling makakuha ulit ng pundo sa gobyerno. Diba? Eto, kaugnay niyang balitang yan, mga kapatid. Ay, eto. Businesses. Because of this, kung nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, 35% kaagad ng kanilang hanap buhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka. If there's one thing, I will not leave this office until it fixes. This is it. This is one of those things. So, very, very clear. Here we go again. Ang ano na tayo, ang lima na yata nating inspection ito. And it's always the same. Now, we will go to the next side. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa ano. Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting sa corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Bawal na yan. Pero ginawa pa rin. Tungkol pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang charge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. So 75% ng kontrata kinikpak. So that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. Ayan, nalalaman na ng presidente. 75% ng pondo, kinikback. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Ayan, nakikita natin. Anong pinagkaiba ng mga koraptista na to at mga corruptnessman, dressman na yan,
na magkakakuntsaba dito sa kalokohan 'to kasi hindi puwedeng ano 'to, eh, hindi puwedeng hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Eh, trabaho mong alamin 'yan, 'di ba? Magtuturuan 'tong mga 'to? How come on. Kalokohan 'to. Kaya dito niyo makikita na yung mga kontratistang 'yan, yung mga involved na mga politiko diyan, yung mga DPWH district engineer at saka regional engineer, mas masahol pa sila sa isang kartel ng droga. Ah, ayan niyo, ayan niyo, ganyan ang na-find out ng presidente kani-kanina lamang pero wala na